May pagmamahal na sinabi ng walang hanggan sa kanila. Mga anak, kahit na kayo ay manatili pa sa mapanghamong mundong ito, huwag kayong matakot sapagkat ako ay mananatiling inyong kasama. Ako ang inyong tapat na kasama sa paglalakbay. Papasanin ko ang inyong mga pasanin, inyong mga pangarap at inyong mga pakikibaka. Kapag tuksuin kayo ng kaaway at kayo ay halos sumuko, magkukubli kayo sa aking mga bisig na laging nakabukas upang iligtas kayo. At kung sakaling sa ilang araw kayo ay hindi makapagtiis at sa lakas ng kaaway ay kayo ay mahila sa kailaliman ng hukay, huwag kayong mawalan ng pag-asa na wala ng kinabukasan, sapagkat ako ay naroon upang salubungin kayo ng aking kapatawaran at lakas. Laging tandaan ang kahulugan ng kasuotang inyong tinanggap mula sa aking mga kamay, sapagkat ito ay sumasagisag sa katubusan at nagpapaalala na kayo ay sa akin. Mamahinga kayo mga anak sa aking mga bisig na puno ng pag-ibig, matapos aliwin ng mag-asawa sa mga pangakong ito. Ang may likha nang makita silang inaantok sa pagod, pinagpahinga sila sa kanyang kandungan at gaya ng nakagawian marahang hinagod sila upang makatulog nang sila ay tuluyang nakatulog. Umiyak ang yahawa alahaya habang inaasam na ang mga paghihirap na kanilang daranas. Pagising habang ang puso niya ay nahahapdi dahil sa magiging pisikal na paghihiwalay na ito. Iniwan ng may likha ang natutulog na mag-asawa sa damuhan, matapos sakan ng kanilang mga mukha na may bakas na ng pagdurusa. Ang kanyang liwanag ay unti-unting naglaho at naging hindi makita, na nagbigay daan sa kadiliman ng unang gabi. Sa pagkakatapon sa kaninang kamalayan, nagsimula magparaan ng masasayang pangaraman nakaraan. Muling sumariwa ang mga agandahan ng Eden, puno ng walang hanggang kagalakan. Nagpapasalamat sa buhay, nagmakbo sila sa mga parang na may bulaklak. Nakikipaglaro sa mga hayop, masayang nakisali sa mga anghel, sa magagandang awitin ng papuri sa may likha. Maraming magagandang tanawin ang sumariwa, ngunit ang mga pangarap na iyon ay naging bangungot at muling ipinamalas sa kanila ang kanilang trahedya. Nagising sila, namimigati sa kadiliman ng unang gabi, sa pagkatapon hindi na makatulog pa. Ang mag-asawa ay nanatiling umiiyak hanggang sila ay aliwin ng bukang liwayway na naglantad sa malayo ng nakaanting at tanawin ng paraiso. Ang yaawa, bagamat hindi nakikita, ay nanatiling kasama ina Adan at Eva doon sa burol. Ang kanilang pagdurusa ay kanyang pagdurusa, gayon din ang pag-asa na balang araw sila ay magwawagi at magbabalik sa Zion. Sa harap ng mapagmasid na tingin ng may likha, inihayag ang malungkot na kinabukasan ng sangkatauhan. May panghihinayang nakita niya ang di mabilang na mga nilalang na napapahamak ng walang kaligtasan dahil sa pagtatakwil. Sa kanyang pag-ibig, namuo ang luha sa kanyang mukha, nang forsehin niya ang kaaway nagakamit ng lahat ng katusuhan upang mapanatili ang mga tao sa kaniyang kapangyarihan. Magiging mahaba ang gabi ng kasalanan at ang laban para sa muling pagbawi sa nawalang kaharian ay nagsisimula pa lamang. Ang tagumpay ng liwanag ay mangangailangan ng isang napakalaking sakripisyo mula sa Yahweh alahaya. Sa pagkakataong itinagda ang Mesyas ay ipanganganak sa gitna ng mga tao, may misyong bayaran ng halada ng pantubos. Sa pamamagitan niya marami ang palalayain mula sa mga kuko ng kaaway. Ang lahat ng tatanggap sa kanya bilang tagapagligtas at hari laban sa mga hinirang na iyon. Lulupigin ang kaaway ang lahat ng puwersa upang sila ay ipahamak sa kanyang pangitain ng hinaharap. Tinignan na may likha ng may kagalakan ng pangwakas na tagumpay ng mga tinubos. Sila ay lubusang susubukin, ngunit sa lahat ng bagay sila ay magwawagi ng higit pa sa pamamagitan niya na tumubos sa kanila mula sa kadiliman tungo sa kaharian ng liwanag. Tapos sa sabi ng mga paghihirap na bunga ng mahaba at mabigat na laban, iniunat nawa ang hanggan niya kanyang
rebelde na handang makipaglaban. Layunin ng mga hukbong ito na muling agawin ang tao. Kung saan nakatali ang karapatan ng pangumo sa sansinukob, salungat sa kalooban ng may likha ang digmaan. Ngunit para sa pagtatanggol sa kanyang mga anak, siya ay handang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang lakas gayon pa man ay gagamitin lamang ng may katarungan. Kung tatanggihan ng tao ang proteksyong iniaalok ng sakripisyo ng Mesya, huwag ang gagawa. Yawawa ayaw pa tigilak sa masakan sa kamalagawa. Sa kanigan ng iba, kayong kaban ay nagsaysinan sa kanila malaking kasalanan. At inganggan sa kagabot ka na yawa, panyang desiyutan ng kaligtasan. Sumasa'y kasigno ng alam ng hirit handang bugat. Dahil sa pagkambak mong mag-asawa sa mga pong ito, ang may likayahang Ang aho dara sa yabang sa makinista pagsalag, ang manakot to ng limanog at kamanohon sa kanawagan pagbum sa kanang